this is going. Sabi mo kasi medyo egol sa ano yan, medyo egol si Kuya Ming ngayon. Hindi ako favor kasi ng dalawang duo ngayon yung San tsaka Ming. Hindi ako favor. Yeah, I think ang Ming pick kasi dito medyo greedy na para sa Post G. But then again, it will make sense because of the combo. Oh, Post G, ayan yung logo nila, Post G. Mali yung pagkaka... Ayan Post G, basahin mo. Oo nga pala, Post G. Diba? Post G. Sanay ako sa may gaming. Oo nga. Feeling ko fan ka ng mga face track Balita ko, trip pa yung mga ganun mga technology, yung mga face tracking. May ganun na ata yan para mahuli talaga yung mga reactions at movement ng mga player. Kakaiba tong game natin. Again, going back, Kuya OSX, I like that you pointed out the Guan Yu ni Xiaomi 1. Good counter pagdating sa mga mages in the backline, especially dyan sa hero ni Xiaoyang, yung Yixin. So, bigay agad yan para kay Xiaomi 1 na hindi sila nag-hesitate na piliin yan. And again, going back to my point, the Ming Lady Sun combination, it will work. Lagi naman effective yun, but then again, I should say na pagdating sa late game, yung tankiness dito ng Post G yung magkukumpara. Ito yung mga downside kung wala kang pwedeng mag-front Although, it's the same thing kay Blacklist. Kaso iba yung nagagawa ng Motzi, Cannon Blast Yung mga ganyang klase. Dalawa kagad na ulo ni Chaz. Yung mga magandang galawan. Yung mga sisipat mo kagad. Yung mga sa Pilipino, balita pa asintado Marami nagmo-Mozzie agad sa Pinas. At isa yan sa mga favorite ni Chaz. If you are a fan of Chaz, matagal na, unang season niya ng paglalaro ng HOK. Best pick niya na to together with the Dolia. Then again, there you go. Ulti. Noah. Ay nako, mukhang unang punto ay napupunta sa Post G. Habol at ang dalawa. Mukhang gusto ata sumingit siya. Sustain pa rin Dragon. Buhay! Iwas muna, mukhang hindi ata makakaligtas. Dalawa kaagad. Ang nakuha ng Post G. Mukhang dinanay ata ng posibleng objective take doon si Justchi at pwedeng responde si Xiaomi 1. Mukhang pinigilan kaagad huminga ang Blacklist International doon, pare ko Oo, pare ko napapanako na ako dito. Ang daming nakuha. Ito, kailangan ma-counter go to. Tingnan natin, Yanji, buhay pa si Pengi. Ay! Sayang. Laser this time si Dragon. Pero, oh my God, that was a bad trade para dito sa side ng Blacklist International kasi Kuya OSX 2-on-3 yung nangyaring laban sa baba. Lamang sina Fengi doon. That was just a Ming and a Lady Sun. Nag-race sa ata. Oo. Ayun pala yun. Ayun na! Ayan na nga, naghilahan na kaagad din sa Torre pero ang ganda naman nakuha doon. Si Dragon na ako ng kill at kuha kaagad ng bawi. Tanggalin nyo na yung lahat ng kabayasan nyo dyan dahil tuto kaagad yung laban. Yun na pala kinailangan. Post G. Blacklist G agad, Xiaomi 1. Counter invade kaso mukhang nakakuha na magandang pwesto doon. Ang Post G, back to the game. Magandang bawi ka agad ang Blacklist, kaya palang humingit Kaya nga sinabi mo, unfazed pa rin yung Blacklist International. Right after the Blast Cannon, may ultimate yung Nuwa. Yun pala yung combo doon, gagawin natin yon. Pwede pala yun. Pag na-stun ng Blast Cannon, easy landing para sa Nuwa and the Dragon. Perfect yun pare. Yan yung mga kinakatakutan ko Oo, yan pag na mga ganyan, pwede pala yan. Unang objective. May my soul! Nakuha agad ng Post G ang unang objective kasong first time at may damage buff ngayon ng Post G. Respeto ang Blacklist International. It's unlikely na hindi makuha ni Justchi yun basing on the performance na gusto na maglaro sa mga smite na mga unahan smite dito sa mga objective. Mukhang Post G ay nagkaroon ng magandang angulo sa magkuha ng objective. Pare, hindi pa rin unfazed din dito yung Post G. 1K, almost 2K gold lead. Hindi ganun kalayo to. Blacklist International, matapang pa rin sila to take team fights and to take pick-offs using the Blast Cannon as their initiation tool para sa kanila dito. Then again, ang hirap kasi labanan ang Lady Sun in Ming. Kailangan paglalabanan mo to, insta-burst ka kagad dapat sa isa. One of them dapat mapatay agad. Pag hindi, kaya ka kasing i-outplay. Ayan sobrang combo talaga. Sobrang nakaka-benefit talaga yung Lady Sun sa Ming. Number 1, nare-reset nito yung ulti ng Lady Sun agad nang mabilis because of the extra attack speed. Kaya dadami lang ng dadami yung rolling raid ng Lady Sun, kaya maraming outplay potential. I love it. The outplay potential. Ito talaga si Quinglin, pwede natin tawagin ultimate sidekick talaga yung mga Ming sa mga Lady Sun niwala ko na siya talaga yung tinan mo, although wala silang pang front, one thing that they're benefiting from is yung ulti ni Yixing dito. Mukhang gusto ata mag-aggressive ng Post G. Unang torre nakuha ng Post G ulit. Balik tayo sa Clash Lane.
At as you were saying there, mukhang ang gusto nilang gawin ay mag-counter pressure dahil hindi nga nakakuha ng unang objective ang Blacklist International. Yeah. Alright, dahil nga dyan na Kuya OSX, kukuha ng mas maganda pang play dito sana ang Post G sa may bandang gitna, rotating into the mid lane. Poprotektahan na nila si Pengi dito Kuya OSX. Kailangan natin na matahin yung pwestuhan dito ni Pengi. And kung ikaw ang Blacklist International, kailangan either mahuli mo si Pengi or si Winglin, yung dalawang magka-sidekick dito. Look at the farm of the Lady Sun, 4.5. Compare that to Golden, 4 lang. So 1 item ahead dito yung Lady Sun. Medyo maganda ang pwesto ng Post G dito. Blacklist still got this, pero kailangan mo na nila mag-relax. Well, so isang early, kailangan mo dalawang items. Kung pwede natin i-zoom in pa ng konting items. Grabe naman tong items natin At medyo ang ganda tingnan. Pero unang may item check, no? ay by item check natin dito talagang kitang-kita ang difference. Pero mukhang aggressive ata po. Si dalawang Toric agad kinuha sa baba 2-3 scoreline. Mukhang gusto ata kumuha ng mapa to, Kuya Manjin, dahil ang inaay pa lang ni Joshi at ni Chami 1 ngayon ay ang pwesto sa unang objective na posible nang pwedeng makuha. Yeah. Sinabi ko kanina medyo greedy yung lineup, pero yung mga greedy lineup kasi nagiging effective talaga kapag nakuha mo yung early stages ng game mo. Number 1, ang ganda na ng itemization dito ni Fengi. May Axe of Torment, tas Eternity Blade. Okay na yan. Tas bahala na siyang mag-hybrid as a Lady Sun. Plus, hindi lang siya yung malakas dito, pati si Musotis. Ano ba to? Musotis? Musotis. Kung gusto mo scientific, Myosotis pero mukhang total immunity makakaligtas doon kay Xiao. Yang sinubok niya attempt annihilation para makuha ang kill, pero Blacklist International missed the chance. At ang Post G, they saw it coming, na alam nila pwede silang i-hijack, pero oy, nako, zinaunot lang pala ni Just G, ginamit ang wifi, pero ayaw gumamit ng public wifi, dahil pwede ma-hack. Post G, mukhang nagpo-push pala, ang gandang diversion naman yun. Tignan mo sa taas, nagpo-push si Pei. Hindi na nakapag-focus to ng Blacklist, dahil binibigay sa kanila yung kill, pero walang kill na binibigay. Ang Post G, what frustrating a macro play, Jazz na ko half on HP. Grabe to, hinawakan sa leg, nag-flash, umiwas sa posibleng takedown, Snow. Tinatamaan ng damage, walang kumokonek pare. Grabe yung galawan ng Post G Oo, medyo frustrating. Medyo frustrating to para sa Blacklist International, pero unfazed pa rin naman sila. Yung mga pokes nila dito, hindi to matama. Yun yung gusto sana nila mangyari. Babanatan nila dito si Piangji, kalahati, okay? Roll is my board, pinahuling isa. Just Chi, mukhang siyang uay. Naku po siya unang tumumba. Golden gets secure objective. Damage up, kaya ba ito? Defense Han. Kaso inahabol, Chaz, nawala na rin. Feng Ji, sinawal man dalawa, mukhang ninakapata. Isang tinulak. Buti na lang nakuha ng bawi doon si Golden Kite. At ang Blacklist International, napanganib sila doon. Dalawa nawala. Laban sa isa sa Post G. Look at them go. Mukhang hahabol pa ata yung team na to. At pwedeng kunin ng Torres sa mid. Mukhang mag-push ata sa baba. I-pressure lang talaga sa baba, pare, Manjin. Oh my glove, Kuya OSX. It's looking bad for Blacklist International. They want to get the poke sana. But the problem is, kapag napupoke nila, nakakawala dito si Pianggi, easy reset on that Ming. That's why nagkaroon ng confidence si Myosotis pumarap. Medyo maasim na move though para sa Faye. Could have been I think better movement kapag naging play safe na lang siya doon kasi medyo shutdown yon for the side of Blacklist. But still, the point is, wala silang sagot dito sa Ming and Lady Sun combination. Hindi nila ma-burst down, Kuya OSX. Nakakairita talaga katapat yan kahit ikaw ayaw mo yan Sobra, pero promise, I underestimated this combo. Simula pa lang ng game dahil di ako fan ng combo na to. Pero looks like yung kalamangan ni Post G ay nagbigay talaga ng magandang snowball early para kay Feng Ji. Kasi yung early is really not, parang hindi siya makapwesto. Dahil sa stronghold na ginagawa ng Post G, wala nga silang frontline to actually initiate team fights. Pero kung paano nila iniikot yung mapa, nakakabaliw talaga. Tignan mo, from bot lane to the mid lane, gusto nila i-actually tawagin ng Blacklist sa mga oras na hindi nila kayang i-respond kaagad. Which is so frustrating, as you said. Yeah, super frustrating to. Hindi nakapag-snowball yung Ogran. Gusto mo sana yung Ogran, maganda yung early. Pero nabibigyan siya dito. Oh my glove, nabibigyan si Justin! Nako, Justin! Baka mukha siya unang tutumba doon. Ba't si Golden kahit pala ang sumama para yan at dito na trap ang Blacklist International Pilipinas. Mga papanganib at papalik sa base. Wala nang maiiwan. At na-wipe out ka agad doon. Ang Blacklist International na akala nila ibibigay nila yung objective pero ginawa lang palang bait.
Boss Oh, no. G! Snow with the double kill. Ito na ba yun? May minutes na Endable. nagpo-push. Endable ang game na to. Blacklist Clap! International. Boss G! Unang nakakuha ng punto sa series na to. Nangyari sa Pinas, mga kaibigan! And the question on everyone's minds, Boss G sa wildcard team, defeat